Sa 2 cup na harina, makakagawa na tayo ng 9 pieces na cheese paratha. Sa malinis na bowl, maglalagay tayo dyan ng harina 2 cup. Pero magtitira tayo ng konti para may pangdas tayo mamaya. Sunod naman natin ilagay ay 1 teaspoon na yeast or kamira. Sunod naman natin ilalagay ngayon ay itong puting asukal, 2 teaspoon lang. At konting asin para may pang-balance tayo. Pagkatapos, halu-haluin natin ng mabuti yung ating harina para mag-mix lahat. At saka tayo maglalagay dyan ng warm water. Bali, tatansyahin lang natin mga sis at wag natin bibiglayin yung paglagay ng tubig para sa ganun hindi masobrahan yung tubig sa pagmasa natin. Sunod natin ilalagay ay itong mantika, 1 tablespoon yung nilagay ko. Tsaka natin ulit masa-masahin. More masa mga sisilab, more lambot ng tinapay or dough natin. Kailangan kasi mga sis dito sa dough ay sobrang lambot siya at hindi siya yung dry. Para sa ganun malambot yung magagawa natin na cheese paratha at hindi dry. Mga 5 minutes ko nga pala nito minasa-masa mga sis at hindi ko nga tinigilan hanggat may nakikita akong nakadikit sa pinagmamasahan ko. At nirest ko siya ng mga 15 minutes bago ko ito gagawing cheese paratha. Kumuha lang ako ng konting harina. So, depende na sa inyo mga sis kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin. Ako kasi maliit lang, parang yung kubos lang kasing laki. At ganyan nga yung ginawa ko. Tingnan nyo na lang kasi hindi ko kayang i-explain siya. Nga pala itong ginagamit ko pero pwede rin kayong gumamit ng unsalted butter. Pagkatapos ko nga lagyan yung dough, naglagay ulit ako dyan ng harina. Pagkatapos yan, i-fold ko lang para sa ganun. Ganito kasi maggawa ng cheese paratha, hindi ko alam kung bakit, napapanood ko lang talaga din sa YouTube. So, ito na nga pala yung pinakamadali na paggawa ng cheese paratha mga sis. Kasi yung ibang mga mahirap. So, ito na lang talaga yung pinakamabilis na alam ko. Habang gumagawa nga pala ako dyan, nagpapainit na ako ng palayok para kapag natapos ko ito, pwede ko nang isalang. Gusto nga pala ni Amo yung may black sesame, tapos plain. Depende na lang talaga sa inyo kung ano yung mga gusto nyo. Pagkatapos natin i-roll, ganito na nga pala ulit yung gagawin natin. So, gagawin na natin siyang kubos at ito na yung final na look niya. Nasa sa inyo na yun mga sis kung gusto nyo ng makapal at kung gusto nyo naman ng manipis. Itong ginagawa ko sobrang nipis na to kasi nga pag niluto mo parang tumataba siya dahil sa nilagay kong yeast. Dapat kapag niluluto na natin, dapat natin bantayan kasi nga madaling masunog dahil sa asukal na nilagay natin. Every baliktad pala mga sis naglalagay ako dyan ng ghee. Yung kasama ko na nga pala dyan ng nagluluto kasi nga ako yung tagamasa. Tiis ganda nga tayo dito mga sis kasi nga habang mainit pa dapat lagyan na natin itong palaman na cheese. So, crap nga pala yung gamit namin dyan mga sis at ito yung mas the best na palaman kaysa yung mga cheese na nahiwa-hiwa kasi yung cheese na nahiwa-hiwa parang mabilis siya matunaw. Ito kasi natutunaw man pero hindi yung melted talaga. At ito na nga yung aming nagawa. So, nakagawa kami ng 9 pieces sa 2 cups na harina. Ayan, gawa na kayo. Masarap ito pang kape mga sis. Sana naintindihan nyo. Yun lang, salamat. Kain na tayo at kape-kape na rin.